Hello? Si Ali. Caller, hello. Hello? Hi, Ali. Hi po. Good Hi, evening. DJ Ali. Tony. Hi Hi. po. Good evening. Okay. So, anong masasabi mo sa letter sender natin? Well, para sa akin tama yung sinabi ni DJ Lamborghini. Labuching. Lamborghini. Lamborghini. Oo, naalala ko siya sa LOL. Anyways, ayun po. Tama yung sinabi niya kasi parang yung girl na lang yung nagbe-benefit. Pagka parang take na lang siya ng take. Tapos itong nagsulat is give na lang ng give. So, hindi na deserve yun. Deserve niya yung same energy, same effort, and same love na binibigay niya. So, I think dapat niya nang i-let go. Masakit kasi syempre invested siya eh. Diba? Pero, for me po kasi makakapagbigay ka ng totoong love if you know how to love yourself. So, magiging pure at magiging totoo yung love na mabibigay mo sa isang tao kapag alam mo rin paano mahalin yung sarili mo. So, for me, dapat turuan niya munang mahalin yung sarili niya and then mag-heal siya para pag na-meet niya yung bago, 100% ulit kung kaya niya maibigay. Yun. Oo, usapang percentage pa naman to, no? Ano pa naman tayo ngayon? Pure EV na tayo. Puro EV na, wala nang gas, di ba? Puro charge na tayo. Kailangan 100% ka ulit kapag nagmahal ka ulit. Kasi kapag 50 yan, talagang magpangit ng umpisa. Oh, Yes. bakit ka naging Correct. 10%? Di ba? Dapat 100%. Nag-relationship ka pa, di ba? Sakit sa ulo yan. Totoo. Siguro DJ Tony, hindi na talaga niya love. Ah. Sinugarcoat na lang niya Oo. para lang. Hindi na talaga. Or for Ano lang, convenience. o yun nga. For convenience lang. Ayaw siya. niya lang Yes. na maiwan siya na mag-isa muna habang wala pang Or- rebound. Or Correct. eksakto. May iba dyan, ayaw mabakante. Ha? Yun nga eh. At ayaw, yung ex, mag-move on. Bago sila mag-move on. Oo, very selfish. Selfish, yes. Ikaw ba na-experience mo na yung ganyan na naka-relasyon mo ay fish? Selfish. Mukhang, Muntik na. mukhang, na. mukhang isda. Mukhang isda. Mukhang salmon. O, Mukhang hito. amoy isda o mukhang Ang isda? o mukhang isda. Yung isda na paluwa na yung mata. Oo, yung bilasan na gano'n. Bilasana. Talaga? Meron kang experience? Joke lang. O malaisda, O bakit ka tumawag? Bakit ka tumawag, Ali? Ayun, well, gusto ko lang din siguro i-share yung experience ko regarding love, siguro. Okay. Love, di siguro, love yun. I had a relationship with an iglesia guy. Kasi po ako po ay born again Christian. Born again So, Christian. Okay. Yes po. Nung naging kami, mula ako sa church as in para akong malayang ibon, nagalag akong kaluluwa, parang ganun. Ay, Tapos, kaluluwa. ayun, okay naman. para ako, Naging kaluluwa na agad. Akalain mo na experience mo naging maging kaluluwa kaluluwa na. yung kusan-san ka nagpupunta, ganyan. Paro-paro. So, ayan, paro-paro. Pero ang tawag dito, okay naman siya, mabait naman. As in, okay, tanggap ako ng family niya, ng nanay niya. And dahil nga, ang ideal ko kasi before po sa love, para kung may plan. So, dapat 23 years old, mag-aasawa na ako, ganyan, 25, mag-aanak ako. Pero, sinubukan ako kasi kailangan palang maging iglesia ka para okay kayo. Oo. So, nagkatinatan naman po ako ng church nila. Pero habang nag-a-attend ako ng church, may something pong kulang sa akin. May question ako palagi. Lord, ito na ba to? As in, meron silang sinatawag na 25 days kang a-attend sa isang parang seminar ata yung tawag doon. Tapos, every time na-attend po ako, tatanungin ko, Lord, ito na ba? Ito na ba? Pero after po noon, may ginawa ang Lord na way para mabalik ako sa church. So, pero okay pa din. Pero hindi ko sa kanya sinabi na nag-church na ako. Okay pa din kami, ganyan. Hindi ko rin sinabi sa church na may boyfriend akong iba yung belief. So, Pwede ba yon? Or pag nalaman nila, break dapat? Sa born Actually, again, sa amin okay po, lang.
Yes, hindi Mm. naman sa amin issue. Pero sa kanila po kasi, big deal yun sa kanila. Oo. Big deal. Sila So, kailangan strict talaga iglesia-iglesia, ganun po. Ano, big D? So, ayun. Big deal. Big deal. Tarang issue sa kanila. Kailangan, kung sino yung mapangasawa mo, iglesia din siya. Oo. Pero buti hindi sila yung namimilit, 'di ba? Na meron silang 25 days kasi syempre gusto nila pag nagpa-convert ka ay talagang gusto mo talaga, hindi lang dahil sa lalaki. Pero yun na nga, buti na lang may 25 days sila na parang palugit. Parang seminar. O seminar, no? Oo. Para sa'yo talaga. Mm-mm. Meron palang choice Parang- na ganun, no? Kasi parang kinausap din siya kasi may position yung mama niya dun sa religion nila. Mm. So, kinausap siya ng parang isa sa mga mentor niya ata or disciple niya na kailangan mag-iglesia siya, bla bla bla, ganyan. So ako, syempre, bulag tayo sa pag-ibig. Go tayo. Oo. Pero yun nga, iba yung nangyari. So kasi po ako, pinag-aral po ako ng pastor ko sa Bible School. So hindi niya alam, naka-enroll na ako. Tapos nung nalaman niya, sabi ko, naka-enroll na ako, ganyan. Tapos doon lang din niya nalaman na nagbalik na ako sa church. Saka niya sa akin inamin na may nangyari nag-cheat siya sa akin. May nangyari sa kanila nung teammate niya kasi call center siya. Di ko alam kung sa team building ba yon or during sa trabaho nila. Kaya Di ko gusto alam natin paano yung nila team ginawa yun. building talaga eh. So kaya hindi ka nagtuloy-tuloy magpa-convert dahil nag-cheat siya? Yun yung sign na pinakita sa'yo ni Lord? Aside pa doon, talagang hindi talaga kami pwede kasi nga, yun nga, magba-Bible school na ako. Tapos, pagkasabi ko nun, nagalit siya. Sa kanya sinabi na, alam mo ba, nag-cheat ako sa'yo, may nangyari sa amin nung ka-teammate ko. Ay. Babae? No. Babae teammate niya o Mm-mm. lalaki? Babae yung teammate niya. Same religion tapos as yun. him. Sinabi niya kasi hindi ka na magpapa-convert. Pero kung nagpa-convert ka, hindi niya siguro aaminin yun. Siguro, pero way na rin siguro ni Lord yun para ilayo ka. Oo. Tsaka, iba yung tama. malaking usapin yung pag-convert ng religion. Mula, But, yan eh. but ano yun? Pagkatao mo yan eh. Character din yun eh, ng kahit anong religion. Kung alam mo na bawal mag-cheat eh. Hindi ba? Correct. Hindi sa religion Pero yun eh. siguro sa... naintindihan ko rin siya kasi nga, nararamdaman na rin niya na parang hindi na kami connected, like, siguro emotional. Pero yung may mga bagay na kami hindi nagko-connect sa isa't isa. Malaking Siguro bagay kaya yan, niya ah. nagawa rin yun. Values and religion eh, and politics, Yes. yan tatlo na yan eh. Medyo deal breaker sa iba. Correct. Breaker. Kaya, pero alam niyo po ba, ang pinaka-lesson doon, iba po siya po ang pinakamatagal kong boyfriend. Nagtagal pa Ng pala kayo? 1 year. 1 year. 1 year. Mhm. Ba't ibang religion kayong dalawa? Pinakamatagal sa akin. For 1 year, ha? Tagal din. Yes po. Opo. Pero, ang naging lesson, pinakita sa akin, na naging takeaway ko siguro doon is, wag kang papasok sa isang relationship na, yun nga, number 1, pwede kayo magkaroon ng conflict sa mga ganyang bagay, mga ibang aspekto. Number 2 ay, maging firm ka sa kung ano yung faith na meron ka, ano yung pinaniniwalaan mo. And, yun nga, alam niyo po ba, hindi ko naramdaman yung masyadong pain na breakup kasi Mas nag-easy lumuwag ako yung sa pakiramdam church. mo. Hindi, mas lumuwag kasi mas tinignan mo siya na si Lord yung nagpakita sa'yo ng side. Yung Itinreat mo siya as protection, positive eh. Hindi siya negative, Tsaka, kaya hindi masakit. siguro Mm-mm. yung religion mo, it resonates with you more than their religion. Mas bagay ka. Yes. Kanya-kanya. Kaya yung Yes. red flag, green flag natin kanina eh. Di ba? Yung question Correct. regarding religion. Kanya-kanya yan eh. Kaya nga. Kaya, Yes. Yun sa 1 year nyo, walang nangyari sa yung dalawa? Kissing, holding hands? Meron because may pilit. Pinilit ka? Or ikaw pumilit Yes sa kanya? po. siya pa yung namilit ha. Siya pa, sumbong mo na yan eh. Sumbong mo na yan sa church nila. Tapos nag-cheat pa, di ba? Ano ba yan? Ano Wait, ba yan? teka, Ali, pinilit kanya? Yes po. Oh, wow. Okay. Aggressive, ha? Alam mo.
Pero ano naman yun, kumbaga parang, nung umpisa parang nagalit ako sa sarili ko kasi dapat hindi ko ginawa. Pero naging part pa rin siya ng pagkatao ko, naging part pa rin siya ng lesson ko. At dala ko siya hanggang ngayon ng testimony na yun. Kaya hindi na kami, actually po nag-usap pa kami. Tapos muntik pang magkaroon kami ng comeback. Pero praise God talaga, na-meet ko na yung husband ko. Ayun na. Yun, may asawa ka na. Yes. Oh, Yes I'm happy po. for you. Yan. Naniniwala ako Thank na you ka, po. deboto ka talaga ng simbahan nyo. Kasi ang lakas mo kay Lord eh. Hindi ka niya, Amen. dumadating sa'yo yung pagsubok pero alam mo yun, nasasalba ka kaagad. Hindi ka na masyadong Yes, pinapahirapan. Siguro lahat dinadaan mo sa dasal. Yan. Sana all. Totoo po yun. Kaya nga. Wala naman pong imposible sa nagpipray. I mean, yung pinagpiprayan po kasi natin, all-knowing and powerful God. So, So, na-meet, kailangan mo lang talagang manalangin. Oo. anong year na-meet mo yung husband mo ngayon? After a year? Before pandemic, 2020. Oh, so, Oo, 2020 po. pandemic na yun. Di ba March 16 ba? March 16. 16, yeah. Na-meet mo March 16? Mismo? Date na yun? Yes po. And mismo, same year din po. Same Wild! year din po. Same year din po na nagkaroon ulit kami ng connection nung ex ko. Wow, the lockdown, you talked with your ex and you met your future husband that day. Yes. Galing! Let's Yes, po. dry season ako. Wala akong nagawa eh. March, April, May. Di ba? Yung iba, Ako, praning mga ako eh. nag-break. Ako Actually, nakahanap ako ng Saan kayo nag-meet eh? Actually, nasa ibang bansa po siya. Yung husband ko nung time na So, yun. na-meet mo siya online? Classmate ko siya nung ako ay 4th year high school. Oh, wow. Tagal, ha? After 10 years, yes po, after 10 years, nagkausap ulit kami, pero sa Facebook lang ulit. Kasi sa ibang bansa siya. Tapos, ayun, nung nag-meet kami, parang may something po mararamdaman mo, merong, okay to. Walang ligawan, walang Oo. dramang nangyari. Nag-usap lang po kami. Ayoko ng LDR, pero mag-LDR tayo kasi magtatrabaho ka sa abroad. Pero, sige, i-go natin. So, praise God naman po na na-overcome namin yung LDR for almost 2 to 3 years. And eto po, kasal na po kami. So, nasaan siya? Nasa abroad pa rin? Ngayon po, call center. Bumalik Dito na po siya, nasa Pinas. For love. Yes po. Sumakses. Labuching, i-text mo Yes. na lahat ng high school boys mo. Ay, wala akong boys nung high school. Isa lang. Hello. Isa lang. Yan talaga yung mga sumakses nung pandemic, no? Kasi nga, di ba, nung pandemic, hanap-hanap tayo ng mga lumang tao na dahil nahihirapan tayong makipagkilala dahil bawal lumabas. Kaya naman, congratulations sa iyo, Ali. Sumakses ka. Wow. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahan ang aming website sa truefm.ph. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.